Okay mga kamaster, welcome to Kamaster TV. At ngayon pag-uusapan natin is about power factor. Ano nga ba itong sinasabing power factor na to? According to definition, ang power factor is the ratio between true power and apparent power. Pero ano nga ba yung true power na yun? Ano nga ba yung apparent power na yan? At ano nga ba talaga ang power factor? Bakit napakahalaga nito pagdating sa industrial or commercial consumers natin? Ano nga ba talaga yung power factor na yan? Sa video ito, ituturo ko kung paano natin kina-calculate ang power factor using power triangle. Paano natin i-compute ang true power, apparent power using Pythagorean theorem. At paano natin i-correct ang bad power factor. Okay mga kamaster, simulan natin sa unang tanong natin na ano nga ba ang power factor? Gamit tayo ng representation upang mas madali nating maunawaan ang ibig sabihin ng power factor. Nakikita nyo ngayon ay ang isang mug of beer. Ito yung palaging ginagamit pagka magdi-discuss o magre-research tayo about power factor dahil ito ang pinakasimple at pinakamadaling maintindihan na representation ng ating power factor. At ano nga ba ang pagkakapareho niyan sa ating power factor? Wala kasi yung pinagkaiba sa bibili tayo ng 1 mug of beer o magdedemand tayo ng isang basong beer. Pero pag sinerve sa atin yung beer na yon, hindi lahat ng laman ng beer na yon o katulad nung i-demand natin ay mapapakinabangan natin dahil may tinatawag tayo na foam. Yan yung bula sa beer na hindi natin mapapakinabangan. Ganon din naman sa ating mga power consumer. Magde-demand sila, may tinatawag silang demand, bibili sila ng power sa mga power company. Subalit, hindi lahat ng demand nila na i-serve sa kanila ay mapapakinabangan nila dahil nga may tinatawag tayong power factor. Dito sa nakikita nyo ngayon, may nakikita tayong tatlong unit ng power. Isa dyan ay ang kVAR, ayun yung reactive power natin o yung waste electricity, ayun yung hindi natin napapakinabangan, na halintulad siya sa foam o yung bula ng beer na hindi natin napapakinabangan. At isa naman dyan ay ang kilowatt, ay yung true power, ay yung mismong beer na napapakinabangan natin. At sa electricity naman, kung ihahalin tulad, ay naman yung power na napapakinabangan ng ating mga equipment or machinery. At yung kVA naman ay yung tinatawag nating apparent power, at inahalin tulad yan sa mug ng beer, ay yung pinaka demand natin o ng mga consumer ng power. Medyo naiintindihan na ba natin ang ibig sabihin ng power factor? Ngayon naman pupunta pa tayo sa ibang paliwanag para mas lalo pa natin itong maunawaan. Ngayon naman sa representation natin ngayon, may makikita kayong cycle dyan. Kung sisilipin natin sa oscilloscope ang AC o ang ating alternating current, ayan ang makikita nating wave na dinodraw ng ating alternating current. Ang tawag sa wave na yan is sinusoidal wave or sine wave. At ang cycle naman is tinatawag na frequency. Okay, balik tayo dyan mamaya. Gusto ko lang malaman nyo yung galaw ng AC natin or alternating current para mas maintindihan nyo yung susunod na papaliwanag natin. Ito namang representation natin ngayon ay yung wave na ipinakita natin sa representation natin kanina. Yung isang wave natin dyan, yan yung wave na nagre-represent sa ating current, at ang isa naman ay nagre-represent naman sa ating voltage. At yan naman pagitan ng dalawang wave na yan o yung angle ay yung sinasabi nating power factor. Ngayong alam na natin na ang power factor is angle between voltage and current, alamin naman natin kung ano yung nakaka-apekto, bakit nag-i-increase or nagde-decrease yung angle na yan or naghihiwalay ang ating wave ng voltage and current. Una sa ating representation, sinasabi dyan na current lag voltage.
Current lag voltage, dahil kung mapapansin nyo dyan sa cycle, nauuna ang voltage natin, yung kulay green na line, kaysa sa current natin na kulay pula. Bakit ba nangyayari yan? Nangyayari yan kapag pure inductive load ang ating load because magnetic fields pulls back current. Ang ilan sa mga example ng tinatawag na pure inductive load is first, induction motor at yung mga balas ng ating fluorescent light o transformer, basta yung mga equipment o machine na may coil dahil nagpo-produce ito ng magnetic field. Sa second representation naman natin dyan, pinapakita dyan na current leads voltage. Kung mapapansin nyo, kabaliktaran sa ating unang representation, ang pula naman ang nauuna, which is current, then nahuhuli ang ating voltage. Dahil naman ito sa tinatawag natin pure capacitive load. Ang good example ng ating pure capacitive load is capacitor. Sa kabilang banda naman, yung wave na yan, ayun yung tinatawag natin na perfect power factor o yung 1 o yung 0 degree angle. Kung mapapansin natin dyan, in phase or parallel ang wave ng ating voltage at ampere. Kailan ba pwedeng mangyari ito? Nangyayari ito kapag pure resistive ang ating load. Okay, ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng power factor, proceed tayo sa calculation. How to calculate power factor? Gagamit tayo ng trigonometry or Pythagorean theorem. Okay, nakikita nyo ngayong representation is power triangle in the form of right triangle. Meron tayong 3 sides na nagre-represent sa reactive power, apparent power, at true power. O kung yung sa 3 sides of triangle naman, ay yung tinatawag na adjacent, opposite, at hypotenuse. At yung pinaka-angle niya naman, yung cosine theta na tinatawag, ay yung ating magsisilbing power factor. Ngayon, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano nakukuha yan or paano kinukompute yung tatlong yan. Ang unang problem natin is finding power factor. Halimbawa, paano kung nawawala ang power factor pero given ang 3 sides? Magamit tayo ng formula ng cosine equals adjacent over hypotenuse. Ano ba yung adjacent at hypotenuse na yan? Ang adjacent natin is equal to true power. At ang hypotenuse naman natin is equal to apparent power. 1.5 kilowatt true power over 2.30 kVA. kVA ang unit niyan. Medyo nagkulang lang tayo. 1.5 divided by 2.308 equals 0.65 or 0.65 is equivalent to 49.45 degree angle. Kung gusto natin malaman ang equivalent degree ng ating cosine value, kuha lang kayo ng inyong scientific calculator, then i-click nyo to yung inverse cosine, then enter nyo yung 0.65 at lalabas na ang equivalent degree ng ating power factor. 0.65 is equivalent to 49.45 degree angle. Okay, tapos na tayo sa pagkuha ng formula ng power factor. Ito naman, for example, ang missing sides naman natin is hypotenuse. Hypotenuse is equivalent to apparent power. Gamit tayo ng formula na a squared plus b squared equals c squared. Ayan ang formula ng pagkuha ng triangle using Pythagorean theorem. Ang formula is hypotenuse or apparent power is equal to a squared plus b squared. Then a squared natin is equivalent to true power, which is 1.5 kilowatt squared plus 1.754 squared. Yan ang ating naman
reactive power. Squared natin ang ating true power na 1.5 kilowatt. It is equal to 2.25 plus ang ating reactive power equal to 3.0 is equal to 5.32. At dahil naka-squared pa ang ating hypotenuse or apparent power, kailangan lang natin i-square root both side para mawala ang squared ng ating hypotenuse. Square root of 5.32 is equivalent to 2.308 kVA. kVA ang unit ng ating apparent power. Ganyan lang kadali ang pagkuha ng ating apparent power using Pythagorean theorem. Okay, paano kung yung reactive power naman ang missing sides na kailangan natin i-calculate? Gagamit pa rin tayo dito ng Pythagorean theorem, pero ito ay tinatawag na Pythagorean theorem backward. Tinawag itong backward kasi reciprocal ito ng Pythagorean theorem na a squared plus b squared. Ang reciprocal ng addition is subtraction, kaya ang magiging formula na natin ngayon is b is equal to c squared minus a squared. Or reactive power is equal to square root of apparent power squared minus true power squared. Ngayon, i-substitute na natin ang mga value ng ating apparent power at true power. Apparent power squared is equal to 5.32 at ang true power squared naman is equal to 2.25. Then, ang answer nun is 3.076 na kailangan natin kunin ang square root is equal to 1.75 kVAR o reactive kilovolt ampere. Ayan na yung magiging reactance natin. Panghuli sa ating missing sides is ang ating adjacent or adjacent natin is equal to true power. Gagamit pa rin tayo ng Pythagorean theorem backward. Kaya ang magiging formula na natin is true power is equal to square root of reactive power squared minus apparent power squared. Then substitute natin yung mga value niyan. Reactive power squared 1.75 squared. Apparent power squared is 2.308 squared is equal to 3.0625 ang squared ng ating reactive power. Then ang ating apparent power naman is 5.326864. Subtract lang natin yung dalawa. Ang answer nyan is negative 2.264364. Ngayon, kailangan natin i-square root yan para makuha natin ang ating true power is equal to 1.5 kilowatt. Okay, ngayon tapos na tayo sa pag-compute ng ating power. Dito naman tayo sa correction ng ating power factor. Sa nakikita nyong circuit, meron tayong inductive load dyan na sinusuplayan ng alternating current na 240 volts. At nagdodraw ito ng current base sa ating ammeter na 9.615 ampere. Then 1.5 kilowatt. Ayan din yung value power triangle na pinakita natin kanina. At may power factor yan na 0.65. Na yung power factor na yun considered as bad power factor. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin yan ng parallel capacitor sa circuit para makorek natin yung bad power factor na yun. Ang problema, paano natin malalaman yung value ng capacitor na ilalagay natin? Ayun yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-compute ng capacitor para makorek ang ating power factor. Balik tayo sa ating power triangle dahil ayan din yung value na ginamit natin sa ating sample circuit. Kanina na-compute na natin ang ating reactive power which is 1.754 kVAR.
Ngayon ay yung gagamitin natin sa pagkuha ng ating capacitance. Ngayon ang formula natin is Q is equal to E squared over X. Ang Q natin is inductive kVAR at ang E naman natin is voltage, and then ang X natin is capacitive reactance. Ayun yung kailangan natin hanapin. Kaya dinerive natin ang ating formula at naging X is equal to E squared over Q. Kapag sinubstitute naman natin ang mga value is 240 volts over 1.754 kVAR is equal to 32.845 ohms. Ayun yung ating capacitive reactance. Ngayon naman, kuhanin naman natin yung value ng ating capacitance. Gamit tayo ng formula ng capacitive reactance is equal to 1 over 2 pi times frequency times capacitance. Ngayon, ang kailangan natin is capacitance. Kaya i-derive natin ang formula na magiging capacitance is equal to 1 over 2 pi times frequency times capacitive reactance. Kung isa-substitute natin ang ating mga value, capacitance is equal to 1 over 2 pi times frequency 60 Hz times capacitive reactance na 32.845 ohms equals 80.761 microfarad. At ayan ang ating magiging capacitance o value ng ating capacitor. Ngayong may value na tayo ng ating capacitor, which is 80 microfarad, ang gagawin natin is ipaparallel lang natin yan sa ating circuit. Pag pinarallel natin yan sa ating circuit, magdadraw ito ng 7.238 ampere and corresponding reactive power na 1.737 kVAR. Yun yung kVAR ng ating capacitor. Ngayon yung kVAR na yan ng ating capacitor, isasubtract lang natin yan sa kVAR naman ng ating inductive load kanina na 1.754 kVAR minus 1.737 kVAR is equal to 16.519 VAR na lang siya. Kaya nakita nyo yung angle ng ating circuit, napakaliit niya na, halos close to 1 degrees na siya. Nagdodraw ito ng 1.5 kilovolt ampere na apparent power, and then true power is 1.5 kilowatt pa din. So kung ganyan na ang itsura ng angle natin, ang ibig sabihin lang nun is in phase na ang wave ng ating voltage and current. It means na correct na natin ng ating power factor. Dahil sinabi ko kanina, ang pagkuha ng power factor is cosine. Cosine is equal to apparent power over true power or hypotenuse over adjacent, which is ang hypotenuse natin is 1.5009 kVA divided by 1.5 kilowatt. Almost close to 1 na siya pagka dinivide mo, or 1 na. Alam naman natin na ang 1 is perfect power factor dahil ang katumbas nito sa angle is 0 degrees. And 0 degrees, ibig sabihin nun parallel ang wave ng ating voltage and current. Okay, yun lang mga master. Thanks for watching.